Gaano ka katapang sa pagharap sa isang bagay na nagbibigay sa iyo ng takot? Bilang isang tao, normal sa atin ang makaramdam ng takot at pangamba. Ang iba ay nakasanayan na ang takot, ngunit sa iba na unang beses pa lamang mararanasan ang isang nakakatakot na bagay. Paano nga ba ito dapat harapin? Dapat ba itong labanan o takbuhan na lamang? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo. Isa ako sa mga nakasubaybay palagi sa inyong YouTube channel, maging sa inyong second channel na Kaistorya. Kaya naisip ko na mag-share na rin ng isang kwento ng katatakutan na na-experience ko. Itago mo na lamang ako sa pangalang Malia. 27 years old at nagtatrabaho ako ngayon sa isang BPO company. Bago tayo pumunta sa exciting part ay sasabihin ko muna kung paano nangyari sa akin ang tinutukoy kong nakakatakot ko na experience. 4 kaming magkakapatid, Papa Dudut. Pangalawa ko, 3 kaming babae at ang bunso namin ay ang nag-iisang lalaki. Sa family namin ay tulungan kami, kaya lang ay may mga pagkakataon na parang masyadong umasa ang family ko sa akin. Dahil sa ako ang may pinakamalaking sinasahod sa aming magkakapatid. Kapag may kailangan sila ay sa akin sila humihingi. Sa akin ay walang problema yon. Way ko na rin yon para makabawi sa sakripisyo ng mga parents ko. Lalo na noong nag-aaral pa ako. Bigay lang ako ng bigay. Madalas ay hindi ko na nabibili ang mga gusto ko dahil sa pagtulong ko sa pamilya ko. Isinantabi ko muna ang mga pangangailangan ko kasi gusto ko na sila ang inuuna ko. Lalo na at nag-aaral pa ang bunso namin ng time na yon, Papa Dudut. Nang mabuntis ang pangatlo kong kapatid at nanganak siya ay mas lalong nadagdagan ang mga pasanin ko, o Papa Dudut. Habang buntis kasi ang kapatid ko ay doon na siya tumira sa bahay ng parents ng nakabuntis sa kanya. Ang problema ay tamad yung nakabuntis sa kapatid ko. Walang maibigay sa kapatid ko kapag kailangan na magpa-check up. Kaya sa akin lumalapit ang kapatid ko. Kahit nang manganak siya, Papa Dudut, ay walang nailabas na pera yung lalaki. Ako at ang kapatid kong panganay ang nag-ambagan sa pambayad sa bills sa ospital. Kinausap ko yung lalaki after manganak ng kapatid ko. Sinabi ko na dapat ay maghanap siya ng trabaho. Sabi niya ay maghahanap na siya. Maayos kaming nag-usap kaya umasa ako na tutuparin niya ang sinabi niya. Pero noong 5 months na ang baby ng kapatid ko ay umuwi siya sa bahay na umiiyak at kasama niya ang anak niya. Dala na rin niya ang mga damit nila. Yun pala ay nahuli niya na may ibang babae ang nakabuntis sa kanya. Wala pa rin daw trabaho